Good morning mga breeder, nandito naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Okay mga breeder, sa video na to ay meron tayong napansin sa mga sisiw natin. At kung ano yon, tara samahan niyo ako. Let's go! Ayun mga breeder, sa video na to pag-uusapan natin kung ano ba yung napansin ko sa mga alaga natin sisiw kaninang umaga. Bali 6:40 tayo nagpatoka kaninang umaga ng ating mga alagang sisiw. At meron tayong napansin. Pasintabi na lang po mga breeder sa mga kumakain Meron po tayong napansin sa mga droppings nila sa kanilang mga ipot. Yung mga ipot po nila ay merong konting dugo mga breeder. Pasintabi po ulit sa mga kumakain gusto ko po itong ipakita sa mga kabreeder natin. Nakagaya ko nag-uumpisa kasi malaking bagay ito para sa kanila at para sa akin din na malaman nila kung paano ba o anong dapat gawin kapag napansin nila yung mga alaga nilang sisiw ay umipot ng may dugo mga breeder. Tara samahan nyo ako at ipakikita ko sa inyo kung ano nga ba o yung napansin kong droppings ng mga sisiw natin. Tara samahan nyo ako. Ayan mga breeder, dito tayo sa ating outdoor brooder. Meron po ako napansin kaninang umaga bago ako magpatoka ay may napansin po ako sa kanilang mga droppings. Pasintabi po sa mga kumakain, medyo masailan po yung video na papakita ko sa inyo. Kailangan ko lang po itong gawin para makita po ng ating mga kabreeder na nag-uumpisang kagaya ko para madagdagan ang kanilang kaalaman sa pag-aalaga ng mga sisiw. Ito po yung droppings nila mga breeder. Pasensya na po kayo at kailangan ko pong ipakita ito. Meron po tayong napansin na may konting dugo. Ito mga breeder. At kailangan ko na rin pong walisan to mamaya bago ko pagpainom. Hindi ko po agad ito winalisan para makita ninyo yung sinasabi ko na parang may dugo. Ayan mga breeder. Ayan. Ito yung kadalasan na hindi napapansin ng mga nag-uumpisa. Dahil ang akala nila, sipon lang ang sakit ng manok o kaya matamlay na manok. Minsan po nag-uumpisa po ang sakit ng manok sa loob ng katawan na hindi natin napapansin. Ayan mga breeder, kung napansin nyo yung pinakita ko sa inyong video na may dugo yung kanilang mga ipot mga breeder. May papayo lang po ako sa mga gaya ko nag-uumpisa at sa mga hindi pa nag-aalaga at balak pa lang mag-alaga mga breeder. Doon po sa pag-aalaga natin ng mga manok ay kailangan po medyo malakas yung pakiramdam natin at medyo matalas yung ating paningin dahil mga breeder, hindi lang po sipon ang nagiging problema ng ating mga alaga Marami pa po tayo malalaman na sakit. Katagalan naman ay matutunan natin kung paano gamutin o paano natin masusolusyonan mga breeder. Unang-una po mga breeder na ginagawa ko dito sa aking manukan. Pagkagising ko sa umaga bago magpatoka, tinitingnan ko muna ang kanilang mga butse kung natunawan ba sila. Para kung sakasakaling hindi ko na sila mahahagisan ng patoka. Pangalawa po ang aking tinitingnan ay ang kanilang mga ipot mga breeder. Kung anong kulay, kung ito ba ay puti, kung ito ba ay may dugo mga breeder para maagapan ko agad kung ano man yung mga problema o makapagtanong tayo sa mas nakakaalam pagdating sa mga kaso na ganan mga breeder. Pero sa kaso na ito mga breeder, may ginagamit po ako ng gamot kapag ganun yung nangyari sa ating mga alaga. Ang ginagamit ko po dito sa aking mga sisiw kapag napansin kong medyo nagkakaproblema sila ay ito pong Sulfur QR. Gawa po to ng Battlecock mga breeder. At ilang taon ko na rin po itong ginagamit at yung resulta ay talagang lagi ako pinapahanga at saka hindi nagbabago mga breeder. Mga breeder, ang diskarte na pagpapainom nito ay ganit na napakadali lamang. Bali magpapatoka kayo ng 6:30 or alas 7 mga breeder. Tapos uuhawin nyo yung ating mga alagang sisiw. Bakit natin nga pala inuuhaw? Para mas marami yung mainom nilang gamot mga breeder. Bali kung nagpatoka kayo ng alas 7, mga 1 hour, mga alas 8 kayo magpainom. Bali ito mga breeder, papakita ko sa inyo yung mga gagawin natin na pagpapainom Ayun, may dumahang supporter natin, pisa natin yan At ayun po mga breeder, ito po yung itsura ng Sulfur QR Bali ang diskarte mga breeder ay makikita nyo rito. Ayan. At pipicturean ko to para mas madali yung paliwanag natin. At para mas makita nyo at maunawaan kung paano gamitin ang Sulfur QR At magtitimpla na ako nito dito sa ating painuman at bibigyan ko na yung mga alaga natin sisiw. Ayun mga breeder, ang muna natin gagawin ay uhugasan natin yung painuman. Dahil ito naman ay lagi-layo nililinis, madali na natin linisin pagka ganon.
Kahit hindi na natin sabunan kasi kagabi nakapaglinis na rin tayo. Kapag naubos na nito mga breeder, ibabalik natin sila sa plain water. Breeder, nilagyan na natin yung powder at ating lagyan na natin ng tubig. So mga breeder, kulay dilaw siya. At ibibigay na natin sa mga alaga natin sisiw. Yun mga breeder, madali lang naman ang paggagamot ng mga ganito. Basta makita lang natin at maagapan natin agad. Dadali yung pagmamanok ano. Tara, samahan nyo ako. Ito mga breeder, yung ating outdoor brooder. Ilalagay ko na itong gamot natin para mainom na nila at maagapan na kung anong dapat agapan na mga breeder. Ito. At ito mga breeder, umiinom na sila dahil uhaw na uhaw sila, nag-aagawan sila sa pag-inom. Ito yung mga alaga natin sisiw. Kung napapansin nyo, ay may igles naman at wala naman mga sipon. Kaya lang mga breeder, yung droppings nila ay may dugo. Kaya kailangan natin gamutin. Agapan agad para hindi lumala at mas madali yung pag-aalaga natin. Ito mga breeder, yung alaga natin sisiw. Ganun lang po yung ginagawa ko para inumin nila agad yung ibinibigay nating gamot. Kailangan uhawin mga breeder para agad-agad ay maubos nila yung painom natin ano. After nyan mga breeder at naubos yan, papalitan naman natin yan ng plain water. At after nyan mga breeder, sa hapon magbibigay tayo ng Primoxil powder. Ayun kasi yung nakasanayan at itinuro sa atin ng paggagamot ng mga ganang kaso. 3 days po natin gagawin ito ng sunod-sunod. Dahil kung ito gagawin lang natin ng isang araw at ititigilan natin, baliwala lang din mga breeder. Kailangan sundin na natin yung nakalagay na araw kung ilan para maiwasan at hindi ma-immune yung ating mga alaga. No? Yan mga breeder, yung ating mga alagang sisiw. Bali ito mga breeder ay off-season breeding. Ito ay pang materialis natin. At pwede rin natin ibahagi sa mga ka-breeder natin. At bala ko rin dito rin siguro ako kukuha ng pa-free raffle natin pag nag 3K subscriber tayo. Malapit na rin mga breeder dahil nasa 2.8 na tayo. Ayan yung mga alaga natin. Dito mga breeder, sabihin ko lang sa inyo na hindi tayo nag-iilaw ng mga sisiw natin. Sinasanay ko sila sa lamig ng panahon dito sa Dolores. Bali, ang ginagawa ko lang, meron lang silang ipa doon tapos balot lang ng plastic yung pinakatulugan nila at yung iba hindi ko na binabalutan para mayroong singawan ng hangin at may daluyan din ng hangin. No? Ayan mga breeder, talaga namang uhaw na uhaw at talagang iniinom nila yung gamot. Ganun lang po yung diskarte, uhawin natin tapos bigay natin yung gamot. Pagkatapos nito mga breeder ay papalitan natin yung tubig. Pero hayaan lang po muna nating ubusin no. Bali, papakita ko na lang din sa inyo yung mga alagaan sisiw para naman makita nyo. Ayan. Yung mga alaga natin. Sa tingin ko mga breeder, ilamang yung tandang dito. Ang nandito nga pala mga breeder ay yung EAJ na Gilmore tapos yung ating mga bloodlines dito na Gilmore sweater. Nandito na rin yung anak ng ating isang ganador na itinira nung early bird. Ayan. Hindi nyo mapapansin na may sakit. Kung hindi natin makikita yung droppings, akakalain natin na wala silang sakit at pababayaan lang natin silang tuka-inom lang, tuka-inom. Pero dapat makita natin kung pati sa droppings sila kailangan tinitingnan natin para masigurado natin yung paglaki nila. Dahil kapag gano'n na nangyari mga breeder at hindi natin naagapan, sa kagaya nating maliliit na manukan ay malulugi tayo kapag marami yung nawala sa ating mga alaga. Ano? Ayan. Ganyan lang po yung mga diskarte mga breeder. Ayan mga breeder, nakita nyo kung paano natin gamutin yung ating mga alagang manok. Ano? Bali mamaya magwawalis tayo ng mga ipot nila. Para kinabukasan, bagong ipot yung makikita natin, titignan natin kung may dugo pa ba.
Pero 3 days na gamutan yun mga breeder, ano. At yun nga mga breeder, nga pala. Paki-comment na lang po ng mga gusto magpa-shoutout sa inyo, dahil bali paki-comment na lang po mga breeder ng inyong pangalan at kung taga saan kayo, at kung anong message nyo para sa aking munting manukan, para din naman malaman ko kung saan nakakabot at kung saan nakakarating ang mga video na aking ginagawa, ano mga breeder. At ayun mga breeder, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo dahil sa suporta nyo ay malapit na po natin maabot yung 3K subscriber. At pag naabot natin yan mga breeder, ay meron po ako regalo sa inyo. Isang stag at isang pulit po ang ibibigay ko para to sa mga breeder natin na solid na sa mga suporta. Ano mga breeder? At ang sunod na raffle natin pagkatapos ng 3K ay 6K subscriber naman. Ano mga breeder? Bali, ginagawa ko yun kasi sinabi ko, dati pa lang, nag-uumpisa pa lang ako mag-vlog, na kada maaabot ko yung gusto kong subscriber, magpaparaffle tayo. Para naman may balik ko yung pagsuporta nyo sa akin. Hindi naman po yun bayad mga breeder. Kumbaga, pagpapasalamat ko lang sa inyo at saka hindi yung ipinangako sa sarili ko na kapag medyo tumataas tayo ay magbabahagi tayo sa mga kapwa natin nagmamanok. Lalo na sa mga nag-uumpisa mga breeder. Alam ko napakahirap humanap ng maayos na materyales. At dahil medyo mahal din po ang pag-i-invest sa ating mga materyales. Kaya doon sa mabibigyan ko po at sa mga masuswertehan, alagaan nyo lang po at talagang papakinabangan nyo po. Mapapakinabangan nyo po yung ipamimigay natin, ano mga breeder. Lalong-lalo na sa mga gaya kong nag-uumpisa at nagbebenta, ano mga breeder. Ayun. Gusto ko pong talagang palaging nagpapasalamat sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo mapapansin ng mga iba, ano mga breeder, dahil lagi nyo kong sinusuportahan. Kailangan ko namang balik yung suporta na ibinibigay nyo sa akin. Ay siya pa ano mga breeder, medyo marami pa tayo gagawin sa ating munting manukan. At nagpapasalamat po ako palagi sa inyo sa mainit na pagsuporta. At balang araw makakabawi rin ako sa inyo. Salamat mga breeder. Ay paano? See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you guys.